Hi, good morning. So right now, andito nga ako sa Honda ngayon. Dito. Kasi kahapon while nasa Niagara kami, tumawag uli sa akin yung police. Kasi before naman, nung unang tumawag sila sa akin, may send daw sila sa akin na link. Tapos doon ko raw pwede i-upload yung CCTV footage. Pero during that time parang wala akong na-receive, and then tumawag uli sila. So nasend na nila sa akin yung link, in-upload ko na. And then after that, tumawag ako dun sa insurance provider. Tinanong ko kung kamusta na yung sasakyan, and sabi nila parang ando na nga raw sa Honda. So tumawag ako sa Honda. Yun nga, pinapapunta ako ngayon kasi may possibility nga daw na hindi nagagana yung key fob ko. So dadaling ko siya ngayon, and then subukan ko na nga rin tingnan kung ano yung condition ng sasakyan, kung mai-allow nila ako. And then after that, hindi ko alam kung matutuloy. Meron lang akong kailangan i-meet ng lunchtime. Then after that, meron uli akong trabaho. So yun, samahan nyo lang ako, and hopefully nga makita ko nga yung sasakyan ngayon, and sana in very good condition pa rin siya. First time ko lang ulit makita itong sasakyan, no? So pakita ko lang sa inyo. Ayan, actually in great condition siya, except for ito nga, may mga stickers. Parang yan natin ginamit ng police nung chine-check nila itong sasakyan. Ayan, ito meron lang mga powder stuff. So siguro yan yung ginamit nila sa, yun nga, chinek daw nila kung may malilift sila ng mga fingerprints. Yun, wala naman siyang damage talaga, except that yun, medyo may dumi lang ng konti. Yan, may mga powder ulit. Ayan, nakalagay pa police seal. Yun, sa loob lahat ng gamit ko wala naman nawala. Yun, medyo madumi lang siya. Yan, ito yung tissue. Ito yung booster seat, yung car seat. Tapos yan yung mga gamit ko sa likod, and then yung lumang floor mat. So ngayon hindi ko pa talaga alam kung ano ba, i-retain ko ba itong sasakyan or iti-trade ko na lang. Although yun nga, nabasa ko nga yung mga comments nyo, no? Yeah, kinoconsider ko naman lahat ng comments nyo, but of course at the end of the day, papakiramdaman ko muna kung ano yung magiging feeling ko rito sa sasakyan. Kung pwede ko bang i-ignore na lang na yung thought na nananakaw to at one point, or baka ito ba yung time na para bumili ako nga ako ng 7-seater. Yun, actually maganda pa naman talaga siya, pero of course yun lang, siguro more on psychological lang. Yun, bigyan ko lang pala kayo ng update, no? So ito yung medyo nakakatakot lang, dahil ito yung pangatlong susi pinakita sa akin nung dito sa Honda. So dinala ko sa kanya yung dalawang susi ko. So meron pangatlong susi. Ito nga. So sabi niya original din daw to. So kung paano nila na nakuha or na-reprogram yung code ng sasakyan, yun hindi ko alam. Pero yun lang, nakakatakot. So first time ko lang nakarinig na ganito, na merong pangatlong susi. So sabi nga sa akin, more or less mga 1 week pa raw nila gagawin. Pero magsa-start lang yun kapag na-check na ng insurance company yung condition ng sasakyan. So hindi ko nga alam, no, kasi sinabi ko meron akong deductible na $1,000. So sabi ko kung babayad rin lang ako ng $1,000, ayusin niya na lahat. Pero sabi sa akin nung kausap ko, na itanong ko raw sa insurance company kung kailangan ko ba raw talaga bayaran yung deductible. So hindi ko kasi alam, no, kung paano yung sistema dito. So kung alam nyo, sabihan nyo naman ako, ilagay nyo sa comment section kung yung ganitong kaso ba, kailangan ko ba bayaran deductible or wala na. So for now, pupunta ako uli dito sa sales area kasi pupuntahan ko nga yung agent ko
And then tatanong ko lang kung pwede na rin niya ipa-estimate kung magkano ba yung trade-in value. So for now, tatanong ko lang, wala namang masama, no? Kung aalamin ko lang kung magkano yung trade-in value para lang at least open ako sa mga ibang options. So unfortunately, hindi pala pumasok yung sales agent ko today kasi yun nga, biglaan lang yung pagpunta ko dito. And siguro mag-iikot-ikot na lang muna ako dito sa area, no? Kasi marami pang ibang dealership dito. Kasi 10:30 pa lang and then 1:30 pa yung pasok ko. So short video lang tayo today, no? Kasi gusto ko lang talaga ipakita sa inyo kung ano ba itsura ng sasakyan. And then yun lang, nakakatakot lang na ganun naka-high-tech yung mga magnanakaw ngayon. Yun, sabi ko nga dun sa kausap ko kanina, yung pangatlong susi ba ibibigay niya sa akin after, sabi niya oo daw. So nung kahapon nakausap ko nga yung police, no, tinanong ko kung saan ba na-recover yung sasakyan ko. Sabi niya sa Toronto area daw, hindi raw sa Mississauga. And then yun nga, yung pangatlong susi, na-recover siya sa loob ng sasakyan. So yun, ikot-ikot na lang muna ako dito. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!